show, my KKK. For me, watching the show, I learned RRR, reflection, relevance. Nung napanood ko siya, as an audience, you will reflect kasi it's talking about you as an audience and as a human being, that no one is perfect and you can't judge anyone else. If God is not judging us, who are we to judge someone else? Ayun, napaka-refreshing, especially the effects and the production itself, napakaganda, and it's actually not my first time watching a theater, but this one resonate the most with me. Napakaganda ng show. Actually, compliments po to everyone who's behind this. At theater, tungkol sa mental health, I've learned that sometimes the problem is made by us. On our head lang talaga siya. Ayun. In any situation, life is a choice. You're the one who's in control. Mas naging malawak yung pag-unawa ko doon dahil din sa magagaling na actors. Ayun, compliments. Na-portray din talaga ng maayos at magaling. Ang lesson po na mainly na natutunan namin is that you should live your life to the fullest. For you, maging open ka about sa feelings mo, especially this is about mental awareness and mental wellness. Ang mismo pong natutunan ko rin is that mag-focus ka sa wellness mo, sa mga paligid mo. Huwag ka masyadong magpapaka-stress. And sa production naman po, we're so ecstatic na kahit pa sabihin natin na local lang yung location ang ganda, right? Diba? Ang ganda ng talagang manatutunan. And of course, manatutunan po talaga kami as a student dito sa play na to. It was great experience to witness those theater play. We've learned a lot po, and we've learned also the different kinds of scenes and how to cope with it. And it was such a privilege to witness those kind of lessons in our lives. I would say that it was a 5-star. We would rate it a 5-star po because the actions, how they portray their characters, it was a great performance. Ano tayo sa social media updated, maraming reference yung makukuha natin. Nakakaengganyo siya in a way na yung millennials din and Gen Z makaka-relate. Tayo kasi yung open sa society, pwede natin siyang maikalap sa parents natin through that kind of references din. And also yung lessons na natutunan ko is bata pa lang tinuturo na sa atin yung 7 deadly sins. So naging familiar na lang ulit ako yung deeper meaning kanina sa show, which is nag-enlighten siya. It's free to be kind. Tapos yung mga scenes na nakita natin, yung 7 deadly sins, pinakita doon na hinuhubog sila ng environment kung saan sila nakatira, kung ano yung nakikita nila. Huwag tayong mapanghusga. Kung merong man nahihirapan, libre lang naman tumulong, di ba? Huwag natin silang i-impluwensyahan sa ibang bagay. Hindi tayo gumagamit ng substance sa nararamdaman natin sa depression po kasi meron pa tayong alternative na way, which is yung pinalabas po sa show na yung pagdadasal po at pagiging malapit po sa may taas po. Nakaka-entertain po siya kasi may mga instances na hindi po namin ine-expect na may gagawin sila na jacking po na bigla-biglang sumasayaw, bigla-biglang kumakanta. Parang impulsive thoughts na bigla-biglang pumapasok po sa utak. I'm so touched po kasi nakita ko po yung mga situation po ng bawat character na kung saan po na hindi po natin basta-basta ma-judge yung isang tao pag hindi po talaga natin alam yung kwento. And sa naging bayaran po siya, most of the people po na-judge siya and hindi po yun na-justify para sa kanya na hindi naman natin alam yung kwento niya. And sa show po, I'm so very very thankful na buo nyo po yung gantong production and story and sana po marami pa pong kabataan na makapanood po nito. Yung mga pinagdadaanan natin bilang mga kabataan ay hindi lang nauugat sa sarili natin pang-isipan, gaya na binanggit ng director, yung mental health issues. Pero nauugat din to sa systemic na problema ng Pilipinas, sa korupsyon, sa kapabayaan, parehas ng gobyerno at ng ating mga institusyon. Lahat ng ito ay dapat tindigan natin bilang mga kabataan. Alam kong sobrang hirap ng mga pinagdadaanan ng gobyerno ngayon, di ba? Nakakainis, nakakagalit. Pero lahat ng ito susolusyonan kung magbubuklod-buklod tayo, maka-confront natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakaisa bilang mga kabataan at mga estudyante Pilipino.